Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina sa nauna nating video ay napag-usapan nga natin na ilalagay na ng Phoenix Suns si Bradley Beal at Jusuf Nurkic sa kanilang bench matapos sa magkakasunod na mga talo. Kanina nga sa game laban sa Sixers, ito ang first game ni Bradley Beal in 8 seasons kung saan hindi siya naging parte ng starting 5. Well, gustuin man nga ng Suns na i-trade siya ay hindi nga nila ito magawa. Dahil bukod na lang sa mahirap talaga na makahanap ng team na handang tumanggap ng 60 million per year na sahod ng isang player na may average lang na 17 points and 3 assists per game, si Bradley Beal nga ay may no trade clause sa kanyang kontrata. Nasa kontrata niya na hindi siya pwedeng matrade unless i-waive niya nga ito. At ayon sa report ng Suns radio host ay handa si Bradley Beal na alisin ang kanyang no trade clause kung mapupunta siya sa Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Miami Heat o sa Denver Nuggets. While may mga balita na nga na lumabas na hindi interesado ang Miami Heat sa Butler and Beal trade, ang Lakers naman ay ginamit na nga nila si D'Angelo Russell sa trade kaya naman bukod kay Rui Hachimura at Gabe Vincent, kailangan pa nga nila itong dagdagan ng multiple players para lang matapatan ng 60 million per year na sahod ni Beal. Sa Clippers naman ay hindi din ito nagme-make sense dahil nagkakaroon nga ng all-star level year si Norman Powell ngayon, kaya naman hindi magandang ideya ang ibalik siya ulit sa 6-man role. At kung ilalagay mo naman si Bradley Beal sa bench para maging number 1 option siya dito, edi kumuha ka na lang nga sana ng tulad ni Jordan Clarkson at sobrang mas makakatipid ka pa. Sa Denver Nuggets naman ay may mga rumors na nasa trade block si Michael Porter Jr. Subalit kulang pa din nga ang sahod niya para matapatan ang 60 million ni Bradley Beal. Ganun pa man, mabubuo nga ang backcourt ni Bradley Beal at Jamal Murray kung sakali. Liliit nga lang ang lineup nila. So malabo itong mapunta sa Lakers, Clippers o Miami Heat, subalit hindi naman ito imposible. Ngunit sa apat na team na nabanggit ng Suns radio host, Nuggets nga mga kaibigan ang may pinaka-realistic na chance. Fit ba ito? Well, ibang usapan na yan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Speaking of Phoenix Suns mga kaibigan ay naputol na nga nila ang kanilang apat na magkakasunod na talo matapos sa talunin ng Philadelphia 76ers sa score na 109-99. 25 points and 5 assists si Bradley Beal mula sa kanilang bench. 23.6 rebounds and 5 assists din si Kevin Durant. 15 points ang rookie Ryan Dunn at 10 points, 4 rebounds and 10 assists si Devin Booker on 3 of 16 shooting sa field. Epektibo nga ang unang game ng paglagay kay Bradley Beal sa bench ng Suns. Ngunit isang game pa lang nga ito mga kaibigan. Maliit na sample size pa lang nga yan. Tinambakan din ng Milwaukee Bucks ang Toronto Raptors sa score na 128-104. 25 points and 5 rebounds si Damian Lillard, 20 points, 7 rebounds si Bobby Portis, 17 points si Gary Trent Jr., 16 points si Brook Lopez, at 11 points, 12 rebounds and 13 assists. Triple-double naman si Giannis na 8 shot attempts lang ang binitawan sa game na ito kung saan 5 dito ang kanyang naipasok. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?